beloved Boss Mike Cervera. Usap-usapan na pwedeng ipangtapat kay Vice President Sara Duterte ang tambalang Robredo Tulfo sa eleksyon 2028. Yan ay matapos bigyang kulay ng ilang netizen ang pagbisita ni Senator Erwin Tulfo sa Naga City ngayong araw. Narito ang politiko update ni Jude Icap. Naging makahulugan para sa mga netizen ang sinabi ni Senador Erwin Tulfo na magkakampi dapat sa pag-angat ng mga buhay ng mga Pilipino. Nako talaga naman. Oo, ha? Amoy na yan, mga kababayan, maniwala kayo. Oo, noon pa naman natin sinasabi ito, no? Ha? Etong si Leni Robredo, paano-ano lang, mga kababayan, ha? Bebe pa. Siyempre, alam nyo na yung mga DDS kasi, ha? Ngayon, nasisira na ho ang kredibilidad ng mga maninirang mga DDS. Ngayon, ayaw ng paniwalaan ng maraming tao itong kampo ni Sara Duterte. At panahon na nga talaga malaman ng tao ito Bakit, mga kababayan ko? Bakit? Kasi mga kababayan, ang daming mga nilabas ni Sara na puro katangahan. Nilabas ang kabobohan, mga kababayan. Kaya panahon na. Kung ako kay Leni Robredo, magproklama na. Total naman umuumang naman na kung inyong maalala, ilang beses ito na nagkaroon ng mga event. At nagiging visible ngayon, mga kababayan, nagiging visible sa mga pagtulong itong Angat Buhay Foundation na pinangungunahan nga ho ni Mayor Leni Robredo. Hindi nyo ba napapansin na para bang lagi nang lumalabas? Oo. Nako, mga kababayan ko. Mukhang yun na nga ang tungo, mga kababayan, yun na ang tungo. Maroloho. Sige, ito na. Matatandaan ng pamilyar na salitang politikal na may kaugnayan kay Robredo tulad ng kakamping at angat buhay na pangunahing advokasiyang isinusulong ni Robredo mula noon hanggang ngayon. Dahilan nito, hindi na tinantanan ng usaping politikal na may kaugnayan kay Naga City Mayor Leni Robredo sa umano'y totoong plano nitong pagtakbo sa pambansang halalan sa taong 2028. Nako, mga kababayan, amoy na, Darling Angela. Eli Tenorio, Belen Reyes. Amoy na ito. Gemaline Canillas ba? Heidi Pantino, Tiger Bomb, Tommy Gasna. Kayo. Sige nga ho. Kayo ba hindi nyo pa naaamoy ito? Halatang halata na, mga kababayan ko Halatang halata na. Kahit hindi magsabi, kahit hindi magdeklara, si Leni Robredo, alam na nating tatakbo ito, mga kababayan. Di ba? Ngayon nababahiran ng mga bobot tangang mga DDS yung pagiging malapit ni Leni Robredo kay Pangulong Bongbong Marcos, RBP. Di ba nung nakaraan nagbigay ng halagang 500 million na pang proyekto para dyan nga sa pagkilala sa kanyang asawa na si Jessie Robredo. Di ba, mga kababayan ko? Yung atang gymnasium yun. Ngayon, mga kababayan, yan kita nyo na nangingisay ang mga DDS dyan Yung pagdalaw ni Pangulong Bongbong at nagbigay nga ng tulong para maisakatuparan yung gymnasium yata yun. At nakapangalan kay Jessie Robredo. Nangingisay yung mga DDS. Wala! Yung isa nga, kaka-headbang, nauntog yung ulo na ospital. Kilala nyo yon, mga kababayan? Yung makapalang bibig, yung pinapiler pero ang pangit. Yun yung
parang si Nino kung magsalita, oo. Parang, oo, opposite ni Nino. Oh, ay di, pares naman silang babae pala. Magagalit si Nino. Di ba mga kababayan ko? Ayun, kaka-headbang, kakawala, nauntog yung ulo, ayun, na ospital. Ngayon, mga kababayan ko, eto na, nandyan na yung ating sponsor, yung aking, yung aking parent poster. Lori Wayland, shout out. Aquarius Bueno, Iris Ledesma, Mabel Santos Cavillan, sa lahat ng mga bagong dating Flor Guste, wag niyo kong kalimutan na mag-like, ngayon, mga kababayan ko, sabi ko sa inyo, hindi makakalimutan yung ating allowance. Alam mo ba, Lori Wayland, laging masarap na yung nakakain ko mula nang dumating ka sa buhay ko. Sabi ni Ballpoint, sana all. Thank you po. Thank you po sa donation. 'Di ba no, ay tiyang nga, poster parent ko nga ni. Eto na mga kababayan eto na itong si Leni Robredo, mga kababayan. Mukha itong mukha itong may pinaplano di ba ang kakampi nila yung mga sila Trillanes, sino to? Yung si Risa Hontiveros. Ako naniniwala, mga kababayan, na parang pangligaw lang nila yun. Na kunyari si Risa Hontiveros yung tatakbo. Ako naniniwala, Samuel Usi, naniniwala ako. Hello everyone daw, sa inyo, yung mga binabati kayo ng aking poster parent. Oy! Ano ba yun? Kasi alam niyo nung araw, yung mga poster parent nung araw, meron nung gustong sa akin. Ano ba yun? Yung parang aampunin ka, di ba, sa ibang bansa, o kaya yung parang bibigyan ka ng allowance ng mga foreigner. Di ba merong ganon? Sino yung nakakalam nung na yun, yung poster parent. Mga dumadating noong araw mga kababayan. Nung araw. Magkapatid Bangalore. Ano yun? Plabilin. Ayun yun, binibigyan kami every month ng allowance kasi nga mahirap kami. Isang kahig, siyang tuka, mga kababayan Kung hindi pa ako magbabasura nung araw, mga kababayan poster parent. Yun nga. 'Di ba? Nung araw may ganun. Buwan-buwan meron kang Yung ba yun, Leonora Brown, yung poster parent? Ayun ba yun? 'Di ba nung araw merong may para ka nang inampon no? 'Di ba? Oo, ang inaantay kong maging poster parent kong isa si Ninong Martin. Inunahan ako Plabilin nakakainis to si Jay. Alam nyo, mga kababayan, 'di ba? Nung araw may ganun. Meron pa bang ganun ngayon? Hindi ko alam kung meron pang ganun. Meron pa bang ganun? Poster parent? Meron pa bang ganon? Sige nga. Kasi nung araw meron yan Kaya lang, kapag ka nakagraduate ka na limbawa ng o kaya 1 taon kang gaganunin. Di ba? Hindi na pwede kasi. Inunahan mo ko yun nga, no? Daig pa ni Lori Wayland yung yung poster parent nung araw, mga kababayan. Bakit? Kasi
Oo, ha? Magkamukha kayo ni PBBM at aga mo. Ah, syempre! O talaga. Kasi nung araw, mga kababayan, ayun, merong 1 taon na susustentuhan ka, ano, ganon. Meron naman 2 taon, ano, ganon. Oo, nawala rin eh. Ewan ko bakit ba, ano. Siguro nung nakita na kami tumaba, mataba na yung aking... mataba na yung mga alaga ko sa Pilipinas. Oo, tama na yon. Ganon. Eto si Lori Wayland, aba, ibang klase ito. Daig pa ang ano neto, ha? Poster parent. Bakit? Tingnan nyo naman ang binibigay, oh. Araw-araw, walang poknat, mga kababayan. Siyang ka pa. Diba? Yun eh. Arnold Lopez, pag tumaba ka, ayaw na nila. Kaya ikaw, hindi ka pwede. Mataba ka. Magpapayat ka, laki ng tiyan mo. Ngayon, yung tiyan ko maliit na, ha? Lumiit na yung tiyan ko kasi ang mga kinakain ko ngayon, mga gulay, prutas, ganon. Walang rice. Pero ang aking, sponsor mo na iyan, sabing ganon ni Joselito. Hindi, ang inaantay ko, si Ninong Martin talaga. Sana, di ba, no? Sabi ko nga sa inyo, hindi naman sa akin napupunta yun eh. Napupunta rin naman sa mga vlogger yan eh. Ang poster parent daw, ang binabayaran dito. Naku, ganun ba? Dito, mali eh. Iba? Yung poster parent ang gumagastos sa mga napili nilang mga bata na susustentuhan eh. Alam mo ba? Yan tingnan mo. Yung 1 buwan yan eh. Mga kababayan eh, magkano ang dollars ngayon? 61 plus na. Tinatalakay ko lang para alam ni Lori Wayland, baka magbago pa isip niya. Aabutin niya sa loob ng 1 buwan. Plabiling, kailangan ko pa ba ng pagiging poster poster parent ni Martin? Dito lang kulang-kulang 200,000 na ito buwan-buwan kung magtutuloy-tuloy ito si Lori Wayland, mga kababayan, ha? Baka ito si Lori Wayland milyonaryo ito sa Amerika no? Hindi kaya ganon? Umaming ka nga, Lori Wayland, ha? Eto na. Balikan na natin itong si ano to? Nawawala tuloy ako. Si Leni Robredo ay mukhang tatakbo nga ito. Kakamping at angat buhay na pangunahing advokasiyang isinusulong ni Robredo mula noon hanggang ngayon Dahilan nito, hindi na tinantanan ng usaping politikal na may kaugnayan kay Naga City Mayor Leni Robredo sa umano'y totoong plano nitong pagtakbo sa pambansang halalan sa taong 2028. Ayaw pa sabihin. Nick Candido, pwede ka naman din magbigay kahit mga 50 lang eh. Para damay ka na, no? Sabi ni Nick Candido, sana damay din ang mga members. Bakit hindi pwede? Di sige na. Kahit mga pagtag 50 dyan, okay na yan. Para madamay ka na. Tuloy. Boss Mike, mag-aalaga ng mga bata. Ayun pala yun. Ayon sa mga umuubong na kwento, isa sa mga inaabangan ang tandem ni Leni Robredo at Senador Erwin Tulfo. Sa mga nakaraang survey, lumabas ang malakas na tambalang Robredo-Tulfo sa 2028 na posible umanong ikatalo ni Vice President Sara Duterte. Patay! Anong posible? Palitan nyo yung posible. Sigurado. Diba? Sigurado. Taga Baguio ako. Anong posible? Hernandez Pagadora. Sherlock. Mga kababayan ko hindi posible. Sigurado na ikakatalo na ni Sara Duterte dahil wala pa namang nagdedeklara na kalaban Ate Mars, Leni Gusanan. Wala pa Hindi pa sila nagdedeklara di ba?
Batay sa Facebook post ni Robredo, hindi politikal ang pakay ng senador, kundi sa pagtulong sa mga proyekto ng lungsod, partikular sa Peña Francia Redevelopment Project. Ayon kay Mayor Robredo, nangako umano ang senador ng karagdagang pondo sa nasabing proyekto. Yun, ay sang-ayon. Press 1 na lang. Sa mga sang-ayon na, eto, nagtatawanan, no? Tayo ang tatalo kay Sara, sabing ganon. Sabi naman ni Erwin Tulfo, ako na magbabaysa. Sabi naman ni Lenny, walang problema. Sang-ayon kayo, Lenny Tulfo? Sang-ayon, press 1. Oo. Kung hindi kayo sang-ayon, press 2. Ako mga kababayan ko, sino na lang Wag lang si Sara Duterteng baliw na bobo tuloy. Nalubos namang ikinagalak ng alkalde ng lungsod. Samantala, pinahayag naman ni Senador Erwin Tulfo ng kanyang pagbisita ay personal at nais umano niyang suriin ang mga pampublikong programa sa lungsod. Mahalaga umano ang ugnayan ng Senado at mga LGUs para matiyak ng pambansang budget ay totoong na isa sa katuparan ang mga proyektong papakinabangan ng publiko. Kita nyo mga kababayan ko, abay, napakarami munang dadaanan bago makarating ng Bicol Region at Naga. Sino? Si Erwin Tulfo, di ba? Doon tayo, Leonora Brown, wag kang mag-alala. Sabi ni Leonora Brown, kung saan ka, Boss Mike, doon kami. Wag kayong mag-alala. Di ba sabi ko nga, ako ang katotohanan. Ako ang daan, ang katotohanan. Ang hindi maniniwala sa atin, maliligaw. Hintayin natin, Pero ako, malakas na yan. Lenny versus Erwin Tulfo. Tapos susuporta si Rapi Tulfo sa kapatid. Nako, mga kababayan, tapos na ang laban. Tapos, itataas ang kamay ni Lenny Robredo, ni Pangulong Bongbong. Patay! Tapos ang laban yan. Mga kababayan. Ito, mga kababayan ko. Si Lenny Robredo. Itinaas ni Pangulong Bongbong yung kamay. Laila Collins, naninibago ko sa'yo. Tapos, kahit si Sentry, mukhang senador ang tatakbuhin ngayon. Si Rapi Tulfo, itataas yung kamay ng kapatid. Naku, mga kababayan ko. Tapos na ang laban. Wala na. Tapos na ang laban. Pag yang nagkampi-kampi yung mga Unipink. Wala na. Tapos tatakbong senador si Trillanes. Tatakbong senadora si Laila De Lima. Kita nyo, mga kababayan ko, tatakbong senadora si PICC. Di ba, mga kababayan ko? Si Auntie Claire. Kita nyo, mga kababayan? Nakaw! Tapos baka tumakbo pa si Gibo Chodoro na senador. Di ba? Tatakbo si Luistro. Di ba? Kung tatakbo pa si Mike Cervera. Diyan sila madadali pag tumakbo na si Mike Cervera. Yung mga bobot tangang mga DDS at saka yung mga panggap na mga loyalista. Malamang magkukusay yan, Malamang magpapasagata, baka iumpog-umpog na nila yung mga ulo nila. Ngayon pa lang nagbubuo na sila ng panira sa akin. Natatakot silang maging senador ako Natatakot silang maging senador ako. Hindi naman ako mapaghigante. Kapag ka ako ay naging senador, hindi ako magiging senador ng aking pamilya. Hindi ako magiging senador ng aking mga kamag-anak. Hindi ako magiging senador ng aking mga kaibigan. Magiging senador ako
ng sambayanang Pilipino! Tao pa mo ha! Di ba? Di ba, no? Aba kailangan gayahin natin yung sinasabi ni Pangulo. Sa RCPD, ako bagay doon, Benji Bernardo, ano ka ba? Di ba? Oo. Galit na galit yung Alicia Duran, yung mga basher natin. Malamang ngayon eh. Oo, malamang ngayon. Oo. Ganun talaga, MJ Galyen. Oo. Walang masama na kumopya. Diba? Samuel Usi, Ron Reyes, Jenny Manuel, Ai Chang. Masama ba yung Lolita, Batiles? Hindi masama ang kumopya ba? Akala nyo? Diba? Sharlock, Yusek Claire at Boss Mike Porcent. Arnold Lopez, mukhang makakaipon tayo dito ng pondo. Ay, Arnold Lopez, mukhang makakaipon tayo ng matinding pondo rito, Ayan mga kababayan Oo, doon tayo. Yes, Boss Mike, basta mabuti Palagay nyo ba sabi ko sa inyo, magnanakaw pa ba yung katulad ko? Hindi mga kababayan, hindi ko hindi ko hangad ang magnakaw basta may Coke Zero lang ako. Our beloved